Hi everyone, my name is Jaisal Ramos. I-explain ko kung paano gawin ang butterfly pattern. Una, dito tayo, bakit may mga ganito? Bakit kailangan natin lagyan ng name, space, and public class? Dito, nagdeklara tayo ng namespace na butterfly pattern at isang public class na program. Ang namespace ay ginagamit para ayusin ang mga klase ng isang logical groupings. And then, main method. Ang main method natin ay this. Yan. Ang main method ay ang entry point ng program. Dito nagsisimula ang mga execution ng code. And then, dito na tayo. And then, diyan na nagpiprint tayo ng mga mensahe na humihingi sa user na mag-input ng mga bilang ng rows. Ang input na ito ay kinukuha gamit ang console readline at kino-convert sa integer gamit ang int parse. And then, dito sa upper part, ang loop na ito ay nag-i-integrate mula 1 hanggang bilang ng rows na ibinigay ng user. Ang I ay kumakatawan sa kasalukuyang row. And then, dito sa left stars ay sa loob ng loop, ang unang nested loop ay nagpiprint ng asterisk na katumbas na kasalukuyang row number. And then, dito naman, dyan sa spaces, ang pangalawang nested loop ay nagpiprint ng spaces bilang ng space ay nakadepende sa natitirang rows at ito ay multiply sa dalawa para makuha ang tamang spacing. And then, sa right star naman ay ang huling nested loop ay nagpiprint mula sa asterisk na katumbas ng kasalukuyang row number. And then, dito sa mga console na yan sa baba, pagtapos ng bawat row, nagpiprint tayo ng bagong linya para sa susunod na row. Katulad nito. Yan. Sa lower part of the butterfly. Ang loop na ito ay kabaligtaran ng upper part. Nag-i-integrate ito mula sa bilang ng rows pababa sa 1. Ang mga nested loop para sa left stars, spaces, and right star ay pareho para sa upper part. Kaya hindi natin ito uulit-ulitin. Ang pagkakaiba lamang ay bumababa sa halip tumataas. And then, dito na tayo. And then, pagtapos na ang lahat ng loops, ang program ay natapos at ang butterfly pattern ay naipakita sa console. And then, makikita natin dito ang mga true. Ang layunin ng program ay mag-print ng butterfly pattern gamit ang mga asterisk. And then, ang ano naman dito, ang false, ang bilang ng rows ay direktang
nakakaapekto sa laki ng butterfly pattern na ipiprint. And then, ang false naman dito ay ang bawat bahagi ng upper part lower ay gumagamit ng tatlong nested loop, isa para sa left star, isa para sa spaces, at isa para sa right star. And then, ang false naman dito ay ang program ay humihingi ng input mula sa user para sa bilang ng mga rows. And then, ang true naman dito ay ang butterfly pattern ay symmetrical sa vertical axis. And then, pag natapos na natin yung code natin and parang okay na sa atin, i-run na natin para makita natin kung okay o wala bang error sa ginawa natin. 5. Type time 5. And then, yan na. Okay na siya. Wala naman naging error at thank you very much.